Naintindihan po natin ang kagustuhan ng PNP na magkaroon ng modern equipment katulad ng drones. Sa tingin po naman po natin ay mas maganda na ma-maintain at madagdagan ang PNP air assets kasabay ang pagdagdag ng drones at iba pang equipment. Kaya natin binili yan para lang maibalik natin yung history. Nung nangyari po yung Mama Sapano, nagkakaroon ng sisihan, humingi daw ng suporta ang Philippine National Police, ang SAP 44, humingi ng rescue o ng air support. At ang tagal daw dumating dahil Air Force, dahil wala nga tayong sariling air assets. We allocated establishment of hangars in Davao, Cebu, and La Union. Before proceeding with our agenda for today's hearing on the several proposed measures mandating the use of body-worn cameras of our law enforcement agencies as your new chair of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, allow me to share some important points that concern us all. Marami po tayong pinaglaban at napagtagumpayan itong nakaraang budget deliberations para sa fiscal year 2026. Bilang isa sa mga vice chairpersons of the Senate Committee on Finance, sinulong po natin ang 200 pesos increase sa subsistence allowance para sa PNP, BJMP, PPSC at maging PCG or Philippine Coast Guard personnel. Sinigurado din po natin at sa tulong ng ating mga kasama dito sa Senado na madagdagan ang pondo ng PNP mula sa National Expenditure Program sa net proposal na 209 billion naging 226 billion. So idagdag na po natin yung subsistence allowance from 150 pesos naging 350 pesos na. It's now at par with the armed forces, no? Matagal na po yun na from 150 tas 350, malaking discrepancy. So lahat ng PNP, BFP and BJMP, PPSC and Coast Guard, we were able to increase with the help of our colleagues, no? Yung po sinuportahan nila yung pagtaas ng subsistence allowance from 150 to 350 pesos. Upang na-increase din natin ang budget from 209 billion to 226 billion sa General Appropriations Act upang mas masuportahan ang pambansang pulisya sa mandato nito pagsilbihan at protektahan ang mga ating makababayan para sa BFP. Makakamit na natin ang pangarap natin na wala ng LGU ang walang fire station at fire truck. Dati kasi ilang daan pa yun, no? Ilang daan yung walang fire station, wala rin fire truck, nakikigamit lang sa ibang bayan. Pero sa tulong din ng inyong Senado, sinigurado natin na wala ng LGU na walang fire station, fire truck. Lahat ay magkakaroon na, bawat LGU ng isang fire station at fire truck. As chairman, let me assure you that this committee remains steadfast in its mandate over all matters relating to peace and order and supporting our primary law enforcement agencies including the Philippine National Police, the BJMP and the BFP. Kaya nga po, taon-taon na ipinaglaban natin na mapalakas at madagdagan ang lahat ng assets tulad ng air assets, mga watercraft at iba pang kagamitan na ating kapulisan. Naintindihan po natin ang kagustuhan ng PNP na magkaroon ng modern equipment katulad ng drones. Sa tingin po naman po natin ay mas maganda na ma-maintain at madagdagan ang PNP air assets kasabay ang pagdagdag ng drones at iba pang equipment. Hindi ho pwedeng ang isang national police ay wala hong air assets, no? Kasi po ang gusto po sana ng bagong direksyon ng PNP at ng DILG ay dahil mataas daw ang maintenance ng air assets ng mga helicopter, mga chopper, ay mag-drone na lang. Pero I don't think the drone can match the capability of a helicopter. Kasi yung helicopter, hindi lang ho yan. Kasi VIP transport lang. Pag nandito yan sa Metro Manila. But if you deploy them in the regions, no, may sa Davao, sa Cebu, Northern Luzon, and siguro sa Bicol, ang mga chopper natin can become not only can be used for surveillance, can be used for medical evacuation, and can even be used for search and rescue. Lalo ngayon, very calamity prone po tayo ang ating bansa. So, wag niyong problemahin, no? Kasi pinoproblema na sa Senator Tulfo
masyado raw mahal ang maintenance ng air assets o ng mga helicopters. Pero kailangan yan sa isang national police organization. Kaya natin binili yan para lang maibalik natin yung history. Nung nangyari po yung Mama Sapano, nagkakaroon ng sisihan, humingi daw ng suporta ang Philippine National Police, ang SAP 44, humingi ng rescue o ng air support. At ang tagal daw dumating dahil Air Force, dahil wala nga tayong sariling air assets. So para hindi na maulit yung ganon, ay dahan-dahan natin binuild up yung air assets muli ng PNP. Yung huling air assets ng PNP was 2006 o 2007 dahil dun sa kaso ng brand new na used helicopters na ginawang brand new, di ba? After nun, wala na tayong air assets mula 2007. So, wag niyong problemahin ang pondo dyan dahil tayo mismo ang hahanap ng pondo. Ang problemahin niyo ang operation. Di ba? Even Senator Lacson said na para tayong aatras kung ating i-dissolve ang air assets ng Philippine National Police. In fact, we allocated establishment of hangars in Davao, Cebu, and La Union to the tune of 65 million each, no, para magkaroon na tayo ng hangars at magamit na ma-deploy kaagad yung mga air assets in times of state for medical evacuation, for search and rescue, and also for surveillance. So, maraming gamit ang hindi magagamit ang drone. Drone is an eye in the sky pero hindi kaya niya ng medical evacuation. Hindi niyan kaya ang sa search and rescue, no? Pag merong calamity at lalong and some more other things that a helicopter can perform. So, kaya nga po taon pinaglalaban natin ay sana po ay pangalagaan lang.